Ako pa. Vlog kita oh. Para kami lagari ngayon. Friday ng umaga. Ang tulog ko lang 1.5 oras. Galing work. Walang tulog. Si mami walang tulog halos. Kasi nga guys, so kagabi nag-flight na paalis ng Pilipinas sila mama. Naku, nagkabay-aberya pa. Eh nung nagising si mami, namang problema na si mama. Ayun, mahabang istorya. So ikukwento namin sa inyo sa kana lang. So ngayon, samahan nyo lang kami kasi kanina dumaan na siya ng Dollarama nung after niyang ihatid yung yung mga bata sa school. Tapos bumili siya ng mga gagamitin namin mamaya sa pagsalubong. At sa surprise kay Johan. At surprise kay Johan. Kasi nga, dadating si Mama at saka si Lola babalik dito. At hindi pa alam ni Mab. Mamayang gabi. Yun ang surprise birthday gift namin. Oo, mamayang madaling araw, pag lumapag sila ng Calgary, na yun? Yun na yung birthday ni Johan. Kaya yun yung surprise namin sa kanya. Let's go na. Let's go. Yun ang surpresa namin sa kanya. Wala pa siyang kamalay-malay. Mahina ang pakaramdam ng batang yun. Hindi kagaya ni Kuya. Si Kuya walang maililihim. Matalas. Grabe. Nung nakaraang araw, ang kapal ng snow. Kahapon nga lang eh. Oh. Kasi kada umaga, umiinit ng ganyang kainit. Kaya lagas ang snow. Nalulusaw din kaagad. Oh. Ayan, oh. Pero may maabutan pa naman si na mama. Konti-konti, yung nalililuman. Ayan, oh. Pag nasa lilim, hindi agad nalulusaw eh. Ngayon, pupunta kaming Costco. Kasi nga, dahil birthday ni Mab bukas. Manti-treat siya sa mga classmates niya. Si Johan. Bibili kami ng something. Yun. Idinrap ko na si mami kanina doon. Dinaan ko na doon sa bukana sa entrance ng Costco. Para makapagsimula na siya ng makabili na siya ng bibilin para hindi sayang oras namin. Kasi nakapila ako sa gas. Kailangan ko magpagas kasi parehas na sasakyan mamayang ating gabi ay parehas namin gagamitin papuntang airport. Kaya itong maliit na kotse, after kong gamitin ng 1 week, kailangan kong gasan kasi kukunti na. Pero yung malaki kahit hindi pa kasi ang dami pa niyang gas. Wala naman kaming maisip na dalahin para sa mga classmates ni Johan kasi nga birthday niya bukas. Naisip ko dito na lang kami bibili ng something na pwedeng ipakain sa kanila. Tinanong naman muna namin sa teacher kung okay lang. Sabi nila okay naman daw. Order na lang kami ng ulam na para just in case pagdating nila mama at saka ni Lola mamayang hating gabi. Kung gutom sila, galing sa napakahabang biyahe, alam naman natin napakahabang biyahe, di ba? So may makakain sa bahay. Pati kung bukas halimbawa at medyo syempre pagod, nagkatamaran, puyat, di ba? Jet lag, lalo na sa kanila, si mama first time na makapuntang Canada, first time na nakasakay din ng eroplano. Parang kami nung nagpunta kami dito sa Canada. Ganon din si mama, yung biyenan ko. Kaya yun, kung tanghali mo na magising bukas, walang problema kasi at least may ulam na. Ganun na lang. Kaya umorder na lang kami ng ulam. Ayun ako, excited na. Sobrang excited na, lalo na yung mga bata. Nakakatuwa kasi nga si Johan, si Mab. Wala siyang mahina ang pakiramdam. Minsan kahit medyo muntik-muntik na kaming mahuli kasi nadudulas kami na si mama yung dadating mamaya. Ang sabi kasi namin, si mama sa 8 pa, sa April 8 pa dadating. At sabi namin, yung dadating mamaya ay kaibigan ko lang. Tapos ay nagpapatulong lang, nagpapasundo sa airport kasi ako bagong dating dito sa Canada. Sabi namin gano'n, nag-imbento na lang kami. So magugulat siya mamaya, bakit kasama lahat, pati mga pinsan nila, pati tito-tita nila kasama namin. Magugulat siya mamaya. Pero sabi ko nga sa kanya,
yayayain din namin ng mga kuya wako niya at saka si Carl kasi magro-road trip. Yun lang sabi ko. Para lang magro-road trip lang ako papuntang airport. Ewan ko kung makakahalata na yun. Siya, magagas muna ako. Ito na, ako na sunod. Akto. At buti na lang alang ang oras ngayon, although Friday, malamang mamayang hapon, paglabasan, marami ng tao dito eh. So ngayon ay dahil anong oras pa lang? 11:01 ng tanghali ng umaga. Wala pa masyadong tao, madaling nakapark. Ayan. Nagbaba na nga pala ng gas, ang presyo ng gas, ang mga gasolinahan. Gawa nga nung sa sa carbon tax, wala nang ganun Ang presyo ng gas ngayon dito sa Costco ay $1.20 per liter. Nagbaba sila. Pina ako. Nakita ko nakapila na siya, nakapili na pala siya ng bibili. Ito, gagaling namin sa school. Saka juice. And then nag-order siya ng pizza. Mami, yung sa panganay mo? Yung request. Hindi na siya nagbaon kasi nagre-request ang mami niya ng protein. Sakto na, wala masyadong pila sa gas. 120 ang gas. Walang aming lahat ng binili. Costco, yan lang. 2 box na pizza. Tsaka yan, Putin. Kay Jeron yung isa. Yung isa naman ay chicken and fries. Pangamin daw. Gutom na tong kasama ko siguro. Na-stress kasi ito kaya nagutom. Nabuhat na namin yung food ng mga bata pero naiwan ko tong cellphone ko sa kotse kaya binalikan ko pa. Nando si mami. Nakita naman niya yung kanyang best friend. Yung taga-office. Namimiss na siya kasi nitong taga-office kasi dati araw-araw nga siyang sumusundo dito sa may opisina. Pumipick up ng mga bata sa daycare. Nung dito pa siya nag-work sa tapat. Sabi nga, nagkita kami kahapon sa taga-office si Miss Hazel. Sabi niya, namimiss ko na si Joyce. One eternity later. Thank you pa. Tapos andun yung kare-kare, sisig, dinuguan, tsaka yung bagnet. Uy, bogno. Pero bihira lang yung ganito, nagkataon lang kasi meron kayo may medium na order. Kaya nga po sabi ko, sana mag-okay. Ay, nakakawat eh. Gustong-gusto nila. Mga bata kumakain, no? Ay, pahilig sila sa ganito. Yung mga bata. 8 po, at saka 12. Sana all, yung mga anak ko, alam mo yung lahat ng ulam ko, hindi nila kinakain. Siguro gawa ng nanawa na sila. Baka naaamoy na. Siguro. As in, wala sila kinakain. Kahit ano. Talaga, wala. Sisig, favorite din namin sisig. Ako sisig, yung... Lahat yan. Lahat? As in, wala sila. Sabi naman lahat yan, sigurado. Sa amin talaga punta tayo ng fish fillet. Ganun ba? Okay. So, 2.18, dalawang... Ano ba yan? Fish fillet. Sisig po, at saka Sisig, kare-kare. kare-kare. Patas po yung... At ano pa ba to? Fish fillet, yeah. Bagne. So, yung mga ulam, kailan kumakain, pati sila kumakain. May bisita po kami ngayon eh. Kuha na namin ang ulam. Napakwento pa, sumabit pa ang uso. Napakwento pa kay kuya. Bait yan si kuya. Si kuya dito sa 3J's. The best ko na ito pinapakita eh. 3J's Kusina dito sa Fairmount Drive. Hindi nagbago yung lasa. Last year kasi birthday ni Johan, nagpa-celebrate kami sa bata sa bahay. Una natin natikman to kay na Lobel. Tapos siya nag-recommend na doon sila umu-order. Kasi... Pero hindi ko kasi alam na ito rin pala ang Dadaan, ito na yung sinasabi mo ito yung sinasabi ko na binibilan ni Kuya Jonor. Na Pinoy. Doon ka, masarap sa 3J's. Hindi ko saan kaya yung 3J's na yun. Kami ay dadaan muna ng car wash kasi ubod ng tubal ng sasakyan. Pagka-carwashing ko muna. Kami, kada may okasyon, ditong takbo. Kasi, Pick up boy and pick up girl. Tapos, pag minsan tinatamad magluto, order kami ng isang tas hati-hatiin. Hinahati na, pambaon-baon. Sarap ng fish fillet nila. Simple-simple lang. Oo, pero ang sarap. Pero ang sarap ng sauce na lang. Yung tartar sauce. It's 4:54. Mag-alas 5 na. Namamaos ako kasi yung sa puyat, yung walang matinang tulog.
Mamaya ay alas 12. Huwag lang madidelay ang flight kuan. Alas 12 ang sunduan. 12:30 ang alis sa bahay kasi 1:15 ang target na dating nila. Ngayon nasa ano na sila nasa eroplano na sila pa Vancouver na nasa kalaghati na siguro 4 hours na lang. O 4 hours na lang. Ay, excuse me. 4 hours na lang na biyahe, nasa Vancouver na sila. Kaya lang gano'n na naman, pipick upin pa nila yung kanilang tinan mo, Air Canada na bagahe. yun, pero wala. Hindi ko nga din alam bakit gano'n. Kalakaran ng ano tawag dito, ng Eva Air. Hindi namin alam kung bakit gano'n. Merong biyahe na hindi na pinipick up yung bagahe sa Vancouver. Pero meron namang mga flight kagaya ng unang biyahe ni Ninang tsaka yung biyahe nila ngayon, parehas pipick upin pa yung bagahe nila sa Vancouver at i-check in ulit. Hindi rin namin alam kung anong klaseng flight ba yung ganon, yung diretsuhan. Para sana kapag matatanda ang mga babiyaheng ganyan, hindi na magbubuhat, hindi na mag-check in ulit sa sa Vancouver. Maganda sana yung dire-diretso ng Calgary. Kaso wala, no choice. At least ang kagandahan lang ngayon dalawa na sila, tsaka alam na ni Ninang kung paano Hindi kagaya nung una na si Ninang mag-isa, tapos nangangapa siya kung paano. Tapos takbo-takbo pa siya kung saan, hindi rin niya alam. Ngayon kahit paano, pamilyar na siya dun sa airport. Madali na yun. Ay, diyan muna kayo, magkakarwash muna kami. Dito na kami